So welcome guys sa ating educational webinar. So tutorial tayo kung paano gumawa ng trading account gamit yung Tickmill broker. Sa broker natin, no? So if nakagawa ka na ng account na approved na, so pwede mo access yung trading group natin, lalo na dito sa Discord server natin. Meron tayong mga free guidance tutorial, no? Lalo sa mga trading basic concept, no? So para may guide kayo, no? If bagwan pa lang kayo sa trade. Then nag-share rin tayo ng market update. Minsan nagla-live tayo dito, no? Announce natin yung magla-live tayo. Nag-share tayo ng trade idea, fundamental bias, no? And coaching sa mga new traders. So ayun yung benefits if napag gawa ka ng account sa Tickmill broker. So dito, so paano ba gumawa ng account? So punta ka lang dito sa send kong link, no? So makita natin, may send akong link sa iyo. So click mo lang 'yan. Then if wala kang SSID number, input mo lang tong 0, no? Copy mo lang 'yan para mag-proceed ka sa registration. Then meron tayong mga promotions sa Tickmill Broker. And meron tayong 15% deposit bonus. So if nag-deposit ka, pwede ka mag-request ng 15% na ng capital mo, no, or yung deposit mo. Then may free 30 USD capital rin tayo sa Tickmill, no? So kailangan mo lang mag-approve ng account. So ito yung registration tutorial kung paano, no? Susundin niyo lang 'to para mabilis kayo ma-approve ng account niyo. So lagay niyo lang name niyo dito. So lagay niyo yung mga details niyo, dapat tama yan lahat dahil titingnan natin yan sa isa niyong proof of documents, no? Lagay niyo lang yung account details. So if hindi ka US citizen, wag mo lang i-click yan dahil Pinoy tayo, no? Wag niyo lang i-click yan. Wag niyo i-click yung checkbox. Then next mo. Nandito naman sa country of residence, kung nasa ibang bansa ka, ayun yung ilagay mong bansa. Pero if meron kang document sa Pilipinas na valid, no? Then meron kang proof of address na within 6 months, so piliin mo Philippines, no, para gamitin mo yung document sa Pinas. Pero if wala kang document sa Pilipinas, meron ka lang sa current kung nasaan kang bansa, pwede mo rin gamitin basta meron kang mga documents doon, no? So dito sa legal entity, so click nyo lang tong Tickmill Ltd. So wag nyo ito i-click yung UK. So dapat dito lang sa Forex and CFD tayo. So check mo lang tong tatlong box. So sa Tickmill, minimum deposit natin ay 25 USD, no? So pwede tayo mag-deposit and withdraw gamit ang GCash natin. Pwede rin banks, Paymaya, no? So ayun yung recommended deposit and withdrawal method. So click mo lang next. So lagay mo lang yung phone number mo. So lagay natin dito. Natin. Click lang English dito, no? So nalagay mo na yung email mo and phone number. So, make sure yung phone number ay valid at yung email, no? Dahil mag-email ang Tickmill sa atin, no? Punta ka dito sa email mo, reload mo lang, refresh mo, and makita natin to, ah. So i-verify natin email natin, click mo lang tong green box. Then magpo-proceed ka na ng registration. So mapunta ka dito sa nationality, no? Lagay mo Philippines. Then dito yung sinasabi ko na if wala kang SSS ID, input mo lang yung 0, no? Copy mo lang yung sinend ko, copy mo. Kung dapat ganyan yung format, no? May dash siya. Then if meron ka naman SSS ID number, ibig sabihin mabilis mo na ma-verify account mo. Hindi mo na kailangan mag-upload ng documents, no? Hindi mo na kailangan mag-upload ng proof of identity, proof of address dahil meron ka ng social security number, no? So ganyan lang example. If wala, input mo lang 'to.
So dito sa residential address, make sure yung address na ilalagay mo dito ay parehas sa proof of address 'no. Sa proof of address, ito yung mga valid na document, puwede mong gamitin ang lagyan lang natin dito. So puwedeng ano, bank statement. Sa bank statement guys, di puwede yung sa GCash, GoTyme, mga online bank. Dapat yung mga physical bank gaya ng Security Bank 'no, BDO. So, bank statement puwede ka request ng sa website 'no or sa bank mismo. Then download mo yung BTF. Dapat yung file type na i-upload mo sa Tickmill ay PDF type 'no. So, ganyan. So, puwede rin ano, utility bill. So, make sure yung mga proof of address natin ay within 6 months yung valid 'no. Hindi puwede na matagal na yung proof of address natin, expired na. So, within 6 months 'no, dapat under sa name mo, dapat yung utility bill 'no, dapat under sa name mo. 'Di sila tumatanggap if iba yung pangalan ng utility bill. Then ito naman, yung sa proof of address, if meron kang driver license 'no, national ID, TIN ID, puwede 'yan. Basta merong nakalagay na proof of address 'no or yung address mo. Lagyan natin diyan, national ID, then puwede rin TIN ID. So, dapat lahat 'yan ay physical ID 'no, hindi puwede yung digital copy, So, pipicturan mo lang 'yan, ise-send mo. So, i-send mo yung front and back, yung sa harap ng ID and yung likod ng ID, ise-send mo 'yan. So, if wala ka talagang proof of address, puwede ka mag-request ng barangay clearance 'no, with dry seal. Make sure na meron siyang dry seal and may pirma 'no. If wala talaga kayong proof of address, puwede ka mag-request sa barangay niyo 'no. Search mo lang online kung paano mag-request 'no, ng barangay clearance or certificate. So, ayun yung ilalagay mo dito, yung address mo dito dapat match sa address ng ise-send mong document. So, hindi puwede magkaiba dahil kailangan mo pa ipa-edit 'yun sa department 'no. Kaya mas maganda na sure na yung address mo dito para mabilis ma-approve yung account mo. Lagay na lang natin dito. So, sample lang 'yan. So, ito naman, make sure yung referral code meron nakalagay. So, if na-click mo yung link natin, automatic siya magge-gray 'no. Pero if walang nakalagay, input mo lang 'to na referral code 'no. I-send ko naman sa'yo yung link, So, automatic mag-aano 'yan, lalabas. Then sa politically exposed person, 'wag mo lang i-check 'yan. So, 'wag mo i-che-check 'tong box na 'to, So, ganyan yung setup. So, ulitin ko dapat ano, yung address natin match sa proof of documents natin, sa proof of address. So, click mo yung next, then password, gagawa tayong password 'no. Susundin lang natin 'tong mga naka-red na alert 'no. Dapat mahaba yung password, halimbawa natin, capital letter, number, halimbawa lang naman number. So, gagawa tayo ng password. Hirap gumawa ng password.
So, example lang ng password 'yan 'no. If na-check na lahat 'no, make sure tama yung lahat 'yan 'no, para mag-proceed ka next na lang 'no. So, dito naman tayo sa test na kailangan natin ipasa. So, level of education, taasan natin, bachelor degree. So, if employed ka, mas maganda ilagay mo employed or self-employed. If meron kang business 'no. So, sa atin business natin, ayan. So, taasan lang natin yung source of funding 'no. Lagay natin dito is savings, salary, investment. So, kahit ano diyan. So, taasan lang natin 'to 'no, para mabilis ma-approve yung account natin. So, hindi naman kailangan na match sa sarili mo 'no. Ayan, taasan lang natin 'to ano. So, sa trading objective, hedging, speculation. So, ayan 'no, sa trading info natin taasan lang natin yung net worth natin 'no, in click next. So, if may experience ka na sa trading, click mo lang yung yes 'no, kahit beginner ka pa lang. Taasan lang natin ito, 100 trades, more than 100 lots. So, yes mo lang 'yan. So, gayahin niyo lang yung nilalagay ko 'no, para mabilis ma-approve yung account. So, click submit. So, ayan na, magpo-process na yung registration, then magwe-wait na lang tayo ng confirmation sa email natin 'no, after natin mag-register. So, ito, verified na email natin. So, ito lalabas 'no, magwe-wait ka na lang ng pag-upload ng documents mo. Wait mo lang dito 'no. So, first 2 email natapos na natin, then yung pangatlong email, ito nandito magpa-upload na tayo ng documents 'no. So, dito naman, dito tayo mag-upload ng so, proof of identity. So, puwedeng any government ID 'no. So, ito yung mga national ID, passport, TIN ID, or driver license. Puwede mo rin gamitin dito yung if di mo na-input yung SSID number mo, try mo din yung UMID ID. Yun nga naman sa proof of address, sasabi ko na kanina 'no, lagay mo lang diyan, bank statement, utility bill. So, ayan. So, ayan yung mga documents na puwede mo i-upload. So, ayun lang sa tutorial kung paano gumawa ng account 'no. So, kailangan mo i-wait yung pag-upload ng documents, minsan aabutin ng ilang oras 'no. So, wait mo lang email nila. Then if gagawa na tayo ng account 'no, example dito, so gagawa tayo ng demo account 'no. So, click mo lang yung MT5 platform. So, sa demo, start muna tayo sa mobile account 'no, sa MT5. Download kang MT5 app. So, lagay natin dito USD, MT5 trading platform, account type classic, leverage ay 500, then virtual deposit, magandang starting capital is 1,000 USD. And then click confirm mo lang, parang makagawa ka ng account. Sa live naman, same lang. So, lagay mo lang dito is sa regular trading account, trading platform, pwede kang gumawa ng dalawang account 'no, isang MT4 or MT5. So, gawa ka na lang dalawang account 'no, kung ano mas prefer mo. Sa wallet naman USD,
currency, account type, classic, then leverage naman, so same rin, yan. Then, ang gagawin mo dito sa referral code, make sure click mo yung existing 'no, automatic yan lalabas yung referral code mo if naka-register ka sa link. Then if walang lumalabas, lagay mo lang dito yung referral code natin 'no, then click confirm 'no. Gawa kang dalawang account, isang MT4 and MT5 classic. So ayun na, nakagawa ka ng account. So dito naman sa if nakapag-approve ka na ng account 'no, so i-update mo ako, then i-send mo sa'kin yung screenshot sa email mo na approve na account mo, then para ma-add na kita dito sa Discord group natin and makapag-start ka na matuto mag-trade 'no. So may mga tutorial tayo and guidance and maka-attend ka sa live market update natin sa Discord 'no, naka-schedule 'yan and coaching session rin sa mga baguhan 'no. So para ka rin makasali sa group chat natin sa Facebook or Messenger. So sa setup naman ng sa mobile 'no, so download ka ng MT5 app 'no. So habang na-download mo na, so punta ka lang dito, kunwari ito na lumalabas, click mo lang sa upper left yung accounts, click manage accounts 'no. So ito na, so click mo lang 'tong plus button sa upper right, then search mo lang Tickmill 'no. So example, search mo Tickmill, yung broker name natin. So piliin mo yung LTD lang, walang UK, walang Europe 'no, yung Tickmill LTD. Dito, lagay mo yung demo mo or live account. So if demo ka pa lang, click mo yung server, make sure yung server ay tama 'no, then login mo lang yung MT4, MT5 number mo and password, copy mo lang, nasa email mo yung account details 'no, then click login. So make sure tama yung account details para hindi siya mag-error 'no, and server make sure tama 'yan. So ayan 'no, kunwari na nakapaggawa ka na ng account, login mo na yung MT5 demo mo. Ipakita ko sa inyo yung settings natin sa chart 'no, and turuan ko kayong navigation ng MT5 app. Gamit yung phone pa lang 'to, So yung settings natin, punta ka dito, upper left, click mo yung settings, sundin mo lang 'tong yung modification ng settings natin 'no, click mo yung checkbox, tatlo. Sa baba naman, click mo 'tong enable news, then sa theme color naman, click mo yung dark color. So mas maganda kapag dark 'no, so recommended ko lang naman 'yan or suggestion. Then sa chart naman, punta ka dito, click mo lang siya, sa phone mo, click mo, then may lalabas na ganito. Click mo 'tong settings dito, then baba ka, make sure na gayahin mo 'tong mga naka-check na box dito. So, yung mga naka-check 'no, then click mo 'tong colors, customize color, then gayahin niyo itong format ng MT5 natin 'no. So, background color 'yan, foreground, so yung pinaka-white 'no, yung grid naman black. So ito, yung bar up yung pinaka-white. So ito naman sa bearish candle 'no, bar down, so ayan. Sa bullish candle yung pinaka-white. Ganyan lang yung settings natin, gayahin mo lang. Sa chart line, so itong gray na 'to, ulitin lang, pinapindot lang tayo. So click mo sa volume naman, same gray lang. May napipindot tayo. So gayahin niyo lang 'to, sa ask price line, so ito yung gray sa gitna. Sa bid naman itong kulay red 'no, so kulay black. Ito naman, lahat naman 'to i-gray mo na lang 'no. So yung gray natin itong nasa gitna, then makita mo lahat yan gray. So para makita mo yung settings ng MT5 natin, then makita mo dito. So dito, i-click mo lang 'to para lumabas yung entry 'no. So itong sell, ito yung
kung anong price tayo magse-sell, makita natin yung price dito sa right side, 'no? Makita mo yung kung anong price tayo magba-buy, 'no? So, makita natin yung bid and ask natin, 'no? Yung kulay red, eto dito tayo mag-entry ng sell, yung kulay gray naman dun tayo mag-entry ng buy. So, para makita mo kung saan tayo mag-entry, 'no? So, yung difference ng dalawa na yun, isa yun yung spread na binabayad natin sa broker. Sa lot size naman, pinaka-minimum na lot size ay 0.01. So, lalo na if baguhan ka pa lang, start ka sa pinaka-lowest, 0.01, 'no? Huwag kang mag-start ng 0.1 dahil baka hindi kayain ng lot ng capital mo yung lot size nito. So, kaya start tayo sa pinaka-lowest. Sa taas naman, makita natin yung time frame, puwede tayong mag-change ng time frame dito, H1 to H4, 1 hour, 4 hour, daily, weekly. So, ayan yung mga higher time frame, and yung mga lower time frame naman, ito naman yung 30 minutes below hanggang 1 minute, 'no? So, if scalper ka, mabilisan na trade, start ka sa small, and if more day trading ka or higher time frame, start ka sa higher time frame, 'no? So, if magte-trade ka, pindutin mo lang 'tong sell or buy. So, ganyan lang kung paano, 'no, paano navigate yung MT5 platform. Then sa mobile phone lang 'yan, then if nasa desktop ka na, 'no, so puwede mo gamitin yung trading system natin if na-avail mo. So, mag-deposit ka lang sa Tickmill broker natin, 'no, puwede mo 'tong magamit, 'no, meron tayong mga buy and sell signal dito na puwede mong gamitin, 'no, guidance for entry, sell signal, buy signal, 'no, makakatulong, 'no, sa pag-trade natin. So, ayun lang sa webinar na ito, 'no, so sana makatulong sa pag-create ng Tickmill account, 'no, and paano gamitin yung MT5 mobile, 'no, paano gumawa ng account. So, ayun lang guys.